Magandang gabi. Tawagin niyo na lang po akong Teresa. Isa akong manunulat mula sa Ilocos Sur na matagal nang nahuhumaling sa kasaysayan, lalo na sa mga lumang gusali at kwentong nakatago sa bawat pader at bato ng mga ito. Madalas akong maglakbay mag-isa upang makahanap ng inspirasyon para sa aking sinusulat. At isa sa mga paborito kong destinasyon ay ang Bigan, ang lugar na para bang nahinto ang oras. Noong araw na iyon, mainit at maaraw at puno ang kalsada ng mga turista. Iba't ibang wika ang maririnig sa paligid at ang amoy ng empanada at longganisa ay sumasabay sa simoy ng hangin. Lakad-lakad lang ako, walang tiyak na pupuntahan, hanggang sa may isang makitid na eskinita na tila hindi pinapansin ng mga tao ang nakatawag ng pansin ko. May lumang arko sa bungad nito, gawa sa batong maitim na tinubuan na ng makakapal na baging. Hindi ko alam kung bakit, Boss Pao, pero parang hinihila ako ng lugar na iyon. Sa loob ng iskinita, malamlam ang ilaw at halos hindi sumisikat ang araw sa pagitan ng magkakatapat na matataas na pader. Habang naglalakad ako, napansin kong kakaiba ang katahimikan doon. Wala man lang ingay ng kalesa o yabag ng turista. Tanging marahang paghinga ko lang ang naririnig ko. At sa dulo ng iskinita, tumambad sa akin ang isang gusaling yari sa lumang adobe. May maliit na pinto itong bakal, kulay kalawang, at sa itaas ng arko ng pinto ay may ukit na halos mabura na sa kalumaan. Nabasa ko pa ang ilang letra. Alam kong wala ito sa mga listahan ng mga kilalang pasyalan sa Bigan. Pero sa halip na magdalawang isip, tinulak ko ang pinto. Sa pagbukas ng pinto, sumalubong sa akin ang isang pasilyong gawa sa kahoy at bato. Amoy lumang papel, amag, at kahoy na nababad sa ulan ang paligid. Sa bawat hakbang, umuugong ang sahig at parang may kumakaliskos sa ilalim. Para bang may gumagalaw na hindi ko nakikita. Nakarating ako, Boss Pao, sa dulo ng pasilyo, kung saan may isa pang pinto, mas malaki at mas makapal na gawa sa kahoy na may mga ukit ng krus at simbolong hindi ko maintindihan. Hinila ko ito, Boss Pao, at mabigat ang pagbukas. Para bang matagal nang hindi nabubuksan. Sa loob ho ay isang maliit na kapilya. Ang mga pader ay may mga pintura ng Stations of the Cross. Ngunit kupas na at may mga bahagi ng natuklap. Sa gitna ay may altar na yari sa marmol. At sa itaas nito ay isang ribulto ng Birheng Maria. Ngunit agad kong napansin ang kakaiba sa ribulto. Ang mukha nito, Boss Pao, ay tila may bakas ng luha, ngunit kulay pula. At sa liwanag mula sa isang basag na bintana, para bang kumikislap ang mga mata nito at nakatingin direkta sa akin. Hindi ko alam, Boss Pao, kung imahinasyon ko lang iyon. Pero ramdam ko na parang may biglang bumigat sa hangin. Kahit walang tao, parang may presensyang nakamasid.
Ilang segundo pa lang akong nakatayo sa harap ng altar nang mapansin kong may tumutulo mula sa ilalim nito. Sa una, akala ko ay tubig. Ngunit nang lumapit ako, nakita ko na kulay pula ang likido. Isa iyong dugo. Unti-unti itong umaagos sa sahig, papunta sa direksyon ko. Lumingon ako at doon ko narinig ang mga yabag. Hindi pangkaraniwan sapagkat sabay-sabay at parang dumadagundong. Hindi ito yapak ng iilang tao, kundi ng isang prosesyon. Sa gilid ng aking paningin, Boss Pao, may mga aninong dumadaan at bawat isa ay nakayuko. May suot na itim na abito at walang mga muka. Ang ilan ay may hawak na kandilang nanginginig ang apoy kahit walang hangin sa loob. Habang lumalapit sila sa altar, unti-unti silang nawawala sa paningin, para bang lumulusot sa sahig. Tumingala ako sa kisame, Boss Pao, at doon ko nakita ang pinaka nakakakilabot. May mga aninong nakabitin, nakapulupot ang lubid sa leeg, nakasuot ng kasuotang pangmonghe, nakapikit ang kanilang mga mata. Ngunit kita ang hapdi sa kanilang mga muka. Para bang nasanay na sila sa walang hanggang sakit. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal na nakatayo roon. Naramdaman ko na lang na kusa akong napapapikit, dala ng takot at bigat sa dibdib. Nang imulat ko ang aking mga mata, wala na ako sa loob ng kumbento. Nasa gitna na ako ng arawan sa labas, sa mismong iskinita kung saan ako pumasok. Hingal na hingal ako, pawis na pawis, at nanginginig ang mga kamay. Akala ko, Boss Pao, ay tapos na ang lahat hanggang pag-uwi ko sa bahay. Pagbukas ko ng kamera para tignan ang mga litrato, napansin ko ang kakaiba. Sa bawat kuha ko sa loob ng kumbento, may isang lalaking nakasuot ng abito, nakatayo sa malayo at palapit ng palapit sa bawat larawan. Sa huling litrato, nasa likod ko na siya. At sa mismong gabing iyon, habang sinusulat ko ang karanasan kong ito, muli kong naririnig ang mga yabag at sa sulok ng aking mata ay may nakatayong monghe sa pintuan ng aking silid.